Mga bro, usap tayo tungkol sa isa sa pinakamalaking power moves na ginawa ng Pilipinas nitong mga nakaraang taon. Si President Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay na ng go signal para sa pagkuha ng bagong multirole fighter jets. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakitang gilas, ito ay tungkol sa pagtindig ng matatag sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Habang patuloy na sinusubok ng China ang ating katatagan, klaro na kailangan nating palakasin ang ating depensa, at ang hakbang na ito ay malinaw na mensahe na handa tayong gawin yun. Si General Bronner, walang inatrasan nang punahin niya ang kasalukuyang estado ng ating air fleet. Oo, maaasahan ng mga South Korean-made FA-50s, pero hindi na sila sapat para protektahan tayo sa lahat ng anggulo. Nagsilbi sila ng maayos, pero sa harap ng mga modernong banta, kailangan natin ng mas malakas, mas advanced, isang bagay na kayang lumaban sa kahit sinong kalaban. Ang assessment ni General ay paalala na ang status quo ay hindi na uobra. Kailangan natin mag-evolve, at mabilis. Ngayon, ang malaking tanong, sino ang magdadala ng bagong lakas sa ating himpapawid? Naglalaban ng United States at Sweden para dito, bawat isa may kanya-kanyang alok. Ang US, tinutulak ang kanilang F-16s, isang fighter jet na may legendary na reputasyon. Samantala, ang Sweden ay nag-aalok ng Jas 39 na Gripen, isang jet na kilala sa versatility at efficiency nito. Mahirap na desisyon, mga bro, pero isang bagay ang sigurado, kahit sino ang manalo, level up ang Air Force natin ng malaki. Hindi lang ito usapin ng pambansang pride, ito ay isang strategic necessity. Ang South China Sea ay hindi lang basta dagat, ito ay isang rehiyon na mayaman sa resources at critical sa global trade routes.